Hinarang ng mga otoridad sa California, USA ang dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Ruhina Garma ayon sa Department of Justice. Matapos may ulat na nakaalis na ng Pilipinas, kinumpirma ng Department of Justice or DOJ nitong Martes, November 12 na naaresto si retired Police Colonel Ruhina Garma sa San Francisco, California sa United States. Sa isang pahayag, binanggit ni DOJ spokesperson Nico Clavano ang ulat ng Philippine National Police or PNP at Department of Interior and Local Government or DILG kung saan naaresto at nadetine umano si Garma at kanyang anak na si Angelica Garma Villela sa San Francisco noong November 7. Inatasan naman na raw ni DOJ Secretary Boying Rimulya si Bureau of Immigration or BI Commissioner Joel Viado na pangasiwaan ang pagpapabalik kay Garma sa Pilipinas. We are committed to seeing justice served in every case and to upholding the integrity of our justice system, especially when it involves our country's significant issues and concerns. Ani Rimulya. While we work to ensure the safe return of Ms. Garma, we trust that she will remain cooperative with all ongoing investigations. Dagdag pa niya. Nilinaw ng otoridad na ipinadeport si retired Police Colonel Ruhina Garma sa Amerika dahil sa nakansilang visa. She had a visa, but apparently in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang US Immigration INS, ang US INS, ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they're in the process of being sent home here, back here to the Philippines. She took PR 104 last Sunday here. PR 104. She arrived in the US in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Kinumpirma naman ito ng Philippine National Police or PNP na naaresto si dating Police Colonel Ruhina Garma at anak nito na si Angelica Garma Villela sa San Francisco, California, USA noong November 7. Ayon kay PNP PIO Chief and Spokesperson, Police Brigadier General Jane Fajardo, walang hold departure order na inisyu ang korte kay Garma at ni-release na ito sa kustodiya ng Congress kaya nakalabas ng bansa. Wala pa pong kaso po, wala pa pong na-file na kaso. Yung mga kaso po supposedly na i-file against her and others po, particularly yung their alleged connection doon po sa Bagayuga case. I understand, it's just a matter of days po ma-file. So, yung hold departure order po kasi ang nag-i-issue po niyan ay korte kapag kami naisampa na pong kaso. So, sa ngayon po, ay wala pa pong kasong naisampa sa kanya. So, there is no prohibition for her to travel outside of the country po. Matatandaang sa naging pagdinig ng House Quad Committee noong October 11, emosyonal na ipinahayag ni Garma na iniutos umano ni Duterte ang pag-aalok ng reward para sa uplantukhang sa bansa na kapareho raw ng template sa Davao. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Pahayag ni Garma. Pinabulaan na naman ito ni Duterte sa isang panayam noong October 19 at sinabing ang tanging recognition lamang daw na inaalok niya sa mga pulis ay ang pagkain nila sa restaurant at 2 boteng scotch. Samantala, muling humarap sa pagdinig ng Quadcom si Police Captain Kenneth Paul Albotra, ang police officer na itinuro ni dating PCSO General Manager Ruhina Garma na may kinalaman di umano sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Ating panoorin ang buong video. Andito po ba si Captain Albotra? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Captain Albotra, alam na ho ninyo siguro yung sinabi ni Colonel Garma na maaring itong bumaril o pumatay kay Mayor Halili ay isang sharpshooter ang maaring gumawa nito. Alam ho ba ninyo itong statement ni Colonel Garma?
Hindi ko po maalala, Mr. Chair. Na, ang alam ko lang po is nagsabi daw po ako sa kanya, Mr. Chair, na nagmayabang po ako, Mr. Chair, sa kanya po. Doon na nga ako papunta yung sunod ko na tanong sa iyo, Colonel Albutra. Sinabi niya sa affidavit niya, and to this, she testified in this committee na during one of baka drinking session or one of the events, pinagmayabang mo daw that ikaw ang nagpapatay kay Mayor Halili. Or it could be that what you said is that you were involved or you participated in the killing of Mayor Halili. Ano po ang masasabi niyo doon? Your Honor, Mr. Chair, ang naalala ko po sa sinabi ni Ma'am, I did that during the courtesy call po, Mr. Chair. Kasi ang sabi ni Colonel Garma, ito, ang sabi mo daw, ayon kay Captain Albotra, ang may kagagawan nung pagpatay kay Mayor Halili ay isang sharpshooter. Yun po ang sinabi niya, Mr. Chair. Sinabi mo ba yun? Mr. Chair, hindi po, Mr. Chair. At binanggit mo rin na sinabi mo doon sa kausap mo na nakarating din kay Colonel Garma, sinabi mo na madali lang malaman kung sino ang may kapabilidad na gawin yon dahil ito ay isang special skill. Wala po akong maalala na nagsabi po ako na ganyan, Mr. Chair. Alam mo, mas mabuti sana kung nandito si Colonel Garma pero this was already asked and Garma stands by her word that you indeed said these words na there is a narrative May narrative siya na tama yung narrative niya na sinabi mo nga, you have a theory na sharpshooter lang ang may kagagawan nito at madali lang malaman ito dahil hindi basta-basta na makakagawa nito kung walang kapasidad o walang skill na makagawa nito. So, in short, you're already laying the predicate and probably, highly probable na may alam ka talaga dito sa nangyari kay Mayor Halili. Mr. Chair, siguro po nasabi ko po sa kanya, Mr. Chair, nasabi ko po nung last hearing na ang kaya lang gumawa nun, Mr. Chair, is yung mayroon pong kakayanan, Mr. Chair, sa sniper or ganun po, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, may I ask the SITG, since the case is not yet closed, sabi nga ninyo, hindi naman na-terminate and you're not able to find a conclusion to this case, tapos tinurn over nyo sa CIDG. Now, since this is a new information that has come up based on the testimony of Colonel Garma, na nagmayabang nga itong si Captain Albutra na involved siya sa pagpatay kay Mayor Halili, wala ba kayong plano na buksan uli yung investigasyon since this is a new information that has come to light? Alam naman natin, this is considered already a cold case. Now, cold cases can go up to 20 years, 30 years, but if something comes up, if a new information comes up relating to a cold case, it can be reopened. Ang tanong ko po sa SITG, wala ba kayong plano na buksan ito uli, itong pag-imbestiga ng pagpatay kay Mayor Halili? Your Honor, meron po ditong letter order dated October 23, 2024. Nagkaroon na po ng bagong komposisyon ng SITG Halili.
Ang nag-issue po nito ay yung bago pong leadership ng Police Regional Office 4A under kay Brigadier General Kenneth Lucas. Anong petsa ho ng order? Ito lang po, October 23, 2024, just this year. Also, bago lang yan. Bago lang po ito. Oh, so that means that they will reopen the case based on Yes, that sir. order. Opo, Well, that is Your good, Mr. Chair. Ngayon, ang pangalawang tanong ko, alam naman ho ninyo yung kay Mayor Perez na nangyari, Mayor Carranza. Is this part of your region, Laguna? Sir, this happened when I was already a retired police officer. I was Kailan not po nangyari yung kay sa Laguna? December 2020 pala, no? Yung kay Yes, Mayor sir. Perez. So, sino po ba ang nandyan na police personnel na na-assign sa Laguna nang nangyari yung kay Sir, the Mayor regional Perez? director then was Police Brigadier General Pipoy Natividad. General, kamusta naman po yung pagpatay kay Mayor Perez? Is this related to the killing of Mayor Halili? Yes, sir. Good evening, Mr. Chair and members of the panel. Actually, sir, it has nothing to do with the case of Mayor Halili. It's a different case po ito, sir, from what happened from Mayor to Mayor Halili, kay Mayor Perez po. So anong update nitong kay Mayor Perez? I'm sure that it was nangyaring insidente when you were the regional director, so you conducted also investigation on this matter. Ano na po ang update nito? Yes, Mr. Chair. Actually, it happened that was December 3 of 2020, the night of December 3, 2020. When the incident happened, immediately the Chief of Police, who is then the OIC of Los Baños, si Police Lieutenant Colonel Ray Garduque, he immediately responded, and actually when he arrived there, the body is not there. Dinala na nga po sa hospital, and then they conducted ocular, and immediately nag-imbestiga po sila doon sa area, and SOP po kasi natin yan, sir. Every time that a victim is a prominent personality, we usually have the automatic po tayo nagkakaroon ng Special Investigation Task Group, just like what we did sa kay Mayor Halili po. So SITG Perez was immediately created the following day po, that is I think December 4, 2020, headed of course by as the Task Group Commander is the Provincial Director, and then the overall supervisor is the Deputy Regional Director for Operation, which is actually the number 3 of the whole region. No? They conducted the investigation, and if I'm not mistaken, if I can remember it right, Mr. Chair, the following month, which is January of 2021, an information was filed to the Prosecution Office of Laguna, and eventually the prosecution filed the case to the court, and a warrant of arrest has been issued for that purpose po. So, yun po, as far as the SITG is concerned, nagawa po natin yung dapat gawin. A case was filed. In fact, a warrant of arrest has been issued, and I understand, wala na po kasi ako nung na-serve yung warrant of arrest, nahuli po dito yung ating suspect. Yun po. But are you sure that you found the right suspect? Kasi nag-appear dito yung suspect ng during the last hearing, and sinabi niya sa komitibang ito na inosente siya. There is no concrete evidence. Is this a shut and closed case? Nakita talaga ninyo na waterproof yung ebidensya ninyo? How did you come to a conclusion na ito nga yung involved dun sa pagpatay kay Mayor Perez? Yes, Mr. Chair. Actually, I'm sorry, Mr. Chair, because yung mga nakaraan po nating mga hearings, I was not able to, hindi ko po nasubaybayan. So, I just
hindi ko lang po lang nangyayari noon, but I think the members of the SITG, if it is okay, Mr. Chair, if I can let them answer the inquiry. Okay, may I know from the SITG, how did you come into a conclusion that this person is the one involved in the killing? Eh, hindi naman ninyo na huli yung gunman. Were you able to apprehend the gunman? Or did you base your arrest on circumstantial evidence lang? Paano nyo na-conclude na itong sino ba yung suspect na dinakip ninyo? Yung former councilor, anong pangalan nun? Good evening, Your Honor, sirs. We have some witnesses pointing to that person of interest during that time, sir, and that also there are some circumstantial evidences that we included in our referral case to the prosecution's office. Were you able to recover the firearm? Hindi. We have not recovered any firearms, sir. Were you able to recover slugs or shells? Only the slugs. Anong ginamit na firearm? Based on the report from the SOCO, Your Honor, it was 5.56 or a high-powered firearm. How many shots were fired, Mr. Chair? Let me check, sir, sa our record. No, anyway, it doesn't matter. But so do you consider this a case closed? So, so far as the case is, sir, ongoing na po yung trial sa RTC 107 of Los Baños City, sir. Pero ang problema nga niyan, Mr. Chair, hindi nyo nahuli yung gunman. Nahuli ba ninyong gunman? No, sir. Not yet, sir. So how did you conclude that this person is the right person to be arrested? Paano ninyo na deduct na ito nga, ano bang dun sa findings niyo itong taong to na nasa ongoing on trial, ito ba ang mastermind, itong gunman, ano ba ito siya? He was part of the he is not the gunman, sir, but he is part of the suspects. Did you interrogate this person? Was there a chance that you interrogated this person, that you filed a case? No, sir, no. So you based the arrest on the circumstantial evidence lamang? Yes, sir. And based on witnesses? Witnesses, yes, sir. Pero hindi pa rin, for me, I think that case is not yet closed, considering that I'm very sure if this person is really involved, there are ikang accomplices niyan to make the case stronger. Pero at this point in time, kung yung taong yun lang, nandito yung 2 weeks ago, or I think last week, and he has really testified that he has nothing to do with the killing. I just hope that the prosecution or your case is very tight na walang mahanapan ng butas. But anyway, Mr. Chair, I hope that the police personnel will be more vigilant. We do not want any our local chief executives na mangyayari na po na ganito. Mahirap naman po na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon dito sa bansa na ang mga mayors ay pinapatay lang ng kahit na parang the killing is being done with impunity, Mr. Chair. So, Mr. Chair, I have no further questions. Okay, thank you, Congressman Pimentel. So, I guess
Congressman Paduano is still full of energy. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, ganito lang po, Mayor Carranza, because during that time, I think it's, noong 2020, nag-retire ka na, no? Yes, Your Honor. So, ang pumalit sa iyo, It was Colonel General Danao. General Danao. Sino yung nagre-represent kanina sa... General Natividad, sir. So you're familiar with the death of Mayor Perez? Yes, sir. Yes, sir. So during the time you were assigned in... Yes, sir. Okay. Yes, sir. Kasi ganito po, of course, during the presentation of Chairman Dan Fernandez, doon po sa sasakyan Mayor, yung plaka kasi nirambo lang eh. Kumbaga yung plate na nakuha doon, parang binago lang pero almost the same po, 4003 ata, tapos yung isa, yung kay Perez at saka kay Halili. What I mean is, now, eto, 3044 at saka 4033. Yung sa Los Baños is 4033. So, during that time, familiar ka na ito para to make just it clear lang, no? Yung kay Captain Albutra, because that time, he was assigned from Cebu, he was assigned in your region, doon po sa Los Baños, I think Los Baños, no? Sa Los Baños ka na-assign? Calamba City Police Station po, Mr. Chair, last or sometime on June 2018 po, Mr. Chair. June 2018. So, Halili case, yung nandun ka. Tama? Yun po yung date na na-assign po ako noon, Mr. Okay, Chair. so, tama. But anyway, kasi, ang pinagtataka lang po namin because he was assigned during the time and a few days lang, binalik sa Cebu, nirelieve, binalik yung order sa Cebu with his two companion from Cebu, dalawang PNCO, yung isa si Calumba at saka yung isa si Bulandres. Tapos, the killing of Mayor Halili happens. So, ang tanong po, ano po yung basis or reason why he was relieved? He was assigned there, then he was relieved. The Chief of Police of Calamba is present, sir. Sir, So, during the time you're the Chief of Police of Calamba, Sir, Sir Colonel Olsano, sir, the former Chief of Police of Calamba, sir. during the time ikaw yung Chief of Police and na time na inassign si Albutra doon. Sir, the incident on... Sagutin mo muna. Are you the Chief of Police then when he was assigned? Yes, sir. Okay, sige. Sir, the killing of Mayor Harili, if I am not mistaken, sir, was on July 2, 2018. I received my relief order dated June 27, 2018, sir. So we have turned over the command as ng Chief of Police ng Calamba, sir. So technically, sir, I am no longer the Chief of Police nung nangyari yung kay Mayor Halili, sir. Okay, you're not anymore the Chief of Police, but you were then handling the assignment of Albutra. Yes, sir. Tama. So before you were relieved as Chief of Police of Calamba, na-relieve na rin under your watch si Albutra, tama? Yes, sir. Oh, yun yung tanong ko. Why he was relieved? Kasi napakabilis lang po. Tingnan mo Ay, sino pa naman hindi magdududa? From Cebu. May bit-bit ng dalawang tao. Inassign doon. Sandali lang. Then, nirelieve. After the relief, July 2, pinatay si Halili. Oh, now, what's the reason why of his relief that time? Sir, may I give a background, sir, kung paano ko nakasama si Albutra, sir? Sir, sometime in 2012, sir, when I was the Chief of Police of
of Bae City Police Station in Negros Oriental, sir, my provincial director was then the regional director of Pro4A, sir, si Sir Ted Carranza, sir. Si Kenneth Albotra naman, sir, siya po yung provincial SOG ni Sir Carranza. And ako po yung COP ng Bae City. So, nagsabay-sabay po kami dun sa, sir, nagkakakilala kami sa Negros Oriental, sir. When General Carranza assumed the position of RD Pro4A, sir, tumawag po sa akin si Kenneth Albotra, sir. Sabi niya, sir, RD na yung boss natin, sabi niya, sir. Ano bang plano, sir? So I told Kenneth Albotra, sabi ko, actually I attended the turnover ceremony ng RD Pro4A. Tinanong sa akin, sir, sir, ano bang projection mo, sir? Nabanggit na rin sa akin ni Sir Ted Carranza na projected ako to be the chief of police ng Calamba City Police Station, sir. Then when I informed him, sabi niya, sir, mukhang maganda naman yung makukuha mo. Baka pwede pong sumama sa inyo. Ang sabi ko naman, kilala ka naman ni Sir Ted. I-clear ko lang kay Sir Ted kasi ang final say naman yan, si RD Pro4A. So, I sent a Viber message to Sir Ted Carranza, sir. Nag-go signal naman si Sir Ted, sir, saying na snappy naman yan si Kenneth Albotra. Kasi, sir, he was his PSOG nung PD time ni Sir Ted Carranza, sir, sa Negros Oriental. Then I sent yung pangalan ni Albotra, sir. Sinabi ko na rin kay Sir Ted Carranza, sir, na sir, may plano rin palang magsama si Kenneth ng kanyang mga tropa. Okay lang po ba? Dahil tiwala rin naman si Sir Ted kaya sa kaisnapihan ni Kenneth Albotra, sir, nag-go signal, sir, na isend ko yung pangalan nila. Then, a reassignment order was issued from Krami, sir. Reassigning us, sir. I came from NCRPO, sir. Si Kenneth Albotra naman, sir, and his two companions, sir, from Pro 7. Na-issuean po kami ng reassignment order to Pro4A dated June 4, 2018, sir. Then I assume the position of as OIC of Calamba City Police Station June 7, 2018, sir. But then, sir, nung nangyari yung kay Mayor Halili, sir, I was no longer the OIC. Colonel Sanoy, ang haba na nang in-explain mo, still you never answer my question. What's the basis for the relief of Albotra? Sino bang nauna na relieve? Ikaw o siya? Sir, Mr. Chair, actually the cause of their relief, sir, is my relief, sir. Dahil nakasama ko sila dun, sir, sinilipan kasi ako dun, sir, na... Okay, ganito. Yes, sir. So, nag-assume ka June 7, sir. June 7, 2018. Yun yung order sa iyo. Yes, sir. Kasama si Albotra doon at saka dalawa yung tao. Nahuli sila, sir. Parang June 14, dumating sila ng Calamba. June 14. O, sige, sabihin natin. Then you were relieved June 27, 28? 27, sir. I was 27. reassigned to the... na-relieve ka. Yes, sir. Okay, June 27. Nangyari July 2. So, when the order for your relief, June 27, the same date na nirelieve dan sila? Nullified yung mga order nila, sir. Nullified? Ng June 28, sir. Bakit?
Ako kasi yung sinilipan, sir, eh. Kumbaga, sir, ina-associate ako sa isang retired high-ranking police general who was not in good grace with the former administration. Kaya nagiba ako dun, sir. Sino yun? Si General Garbo? Kaya po ako sa Calamba City Police Station, sir. Sino? General Garbo? Yes, sir. O, tapos? Normal lang yun, sir. Kung dahil dala ko sila sa Calamba, na-nullify rin yung order nila for their reassignment to Pro 4A, sir. Back to unit sila, sir. Okay, anyway, sige, dyan na muna tayo, no? Kasi I just want to be fair, no? Sa kay Captain Albutra. But of course, ang medyo mabigat-bigat lang kasi, the question of yung statement ni former PCSO chair, at the same time Police Colonel Garma, yun nga sinabi kanina ni Kong Johnny doon sa statement niya nung hearing. But of course, Captain Albutra denied it. Yes, do you want to say something? I totally deny it, Mr. Chair. In fact, nandito naman po yung mga senior officers ko dito, sir. Siguro po maniniwala po sila sa akin, Mr. Chair, na pag tayo po ay nagko-courtesy call sa isang senior officer, very least likely po na magmayabang ka po, sir. Ang mangyayari po niyan usually, ikaw lang po ay naka-stand at attention. Kung hindi ka nga po pauupuin, hindi ka uupo, yes or no ka lang po, sir. Kaya hindi po talaga, sir, parang, kaya siguro, sinabi naman ni Ma'am Garma, sir, na noong una, chismis po, dahil nga po sa assignment ko, short assignment ko po sa proper A, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Hindi, kaya lang, Captain Albutra, categorical yung sinabi niya na pinagyayabang mo eh. Anyway, that's the statement of Garma, no? Ganito po. Anyway, pag-usapan pa naman namin eh, yung case mo, dito yung contempt order mo, no? Anyway, Captain Albutra, do you know Police Master Sergeant Solante? Kilala ko po siya, Mr. Chair. Andun po siya sa harap ko po, Mr. Chair. Harap mo? Paano mo siya nakilala? Halos lahat naman po ng mga assign po ng Metro Cebu, Mr. Chair. Kilala po si Master Solante kasi siya po ay operatiba, Mr. Chair. At magaling po siya sa firearms po, Mr. Chair. Do you mean operatiba? Lahat naman ng police operatiba unless in UP ka. Diba? What do you mean by operatiba? Siya po lagi po siyang na-assign po sa mga special units po, Mr. Chair. Assigned sa special units. Yun, Mr. Chair. Okay. PMS Solante, have you taken your oath? Yes, Mr. Naka-take oath ka na? Yes, Mr. Chair. Yung first assignment mo, saan ka ba na-assign? Mr. Chair. Mr. Chair. Nakop, with the indulgence of Congressman Paduano. Yes. Did I hear you right? Ano yung skill ni Solante? May sinabi ka eh. Siya ay operatiba at magaling po siya, sir, sa firearms po, Mr. Chair. anong ibig mo sabihin sa magaling sa firearms? Pag may mga demonstration po, something like that, Mr. Chair. Yeah. Siya po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Thank you, Chairman Akop. Anyway, let me continue, Mr. Chairman. So, yung first assignment mo, saan ka na-assign? Na-appoint po ako ng PO1, Mr. Chair, sa SAF. Special Action Force. So, sa SAF ka? After my assignment Siyempre, sa SAF. Yes. hintay mo muna. Yung first assignment mo sa SAF,
Tama? Yes, Mr. Chair. And sa SAF, may special training doon with regards to rifle. Tama? Yes, Mr. Chair, train kami sa SAP Commando po. Okay, SAF Commando. Ano yung ano mo? Ano yung rifle record mo? Are you a marksman? Ito huwag kang magsinungaling kasi mapacheck din namin Yes, yung record Mr. mo. Chair. Yes, Mr. Chair. Ano? Wala hong nakalagay sa na marksman ako. Basta na-train lang kami sa Mr. Chair, sa SAP Commando. Na-awardan lang ho ako ng handgun marksmanship sa time ni Sir Danao nung nagkaroon ng competition sa NCRPO. Yun na po ang parang qualification ko na proper na may order, Mr. Chair. Makikita mo yan sa PDS, Mr. Chair. Andito sa akin yung PDS mo eh. Di, mayroon ho sa PNP yan, Mr. Chair. Kung... So, sa SAF ka? Yes, Mr. Chair. Rifleman. Yung komando, Mr. Chair, proficient naman sa rifle, karamihan. Train naman kami Mr. Chair. baril ng... Yes, SAF Congressman ka. Akop. SAF Commando. Thank you, Mr. SAF Commando ka. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Did you undergo the sniper's training of the SAF? No, Mr. Chair. No. Okay. Thank you, Mr. Chair. Chairman, can I continue? Please proceed. Anyway, so lahat na assignment mo from the SAF, after that, nasa PRO 7 ka, no? Cebu. Yes, Mr. Chair. Ano yung mga assignment mo doon? Sabi nga ni Albutra, nasa mga special unit ka eh. Di ba? Napunta po ako sa Provincial Intelligence Branch, Mr. Chair. Ano pa? Ano pang unit? After PIB, napunta ako sa RID, Regional Intelligence Division po. Sino yung boss mo? Sino yung CEO mo doon sa PIB? Marami ho na dumaan na naging chief of office ko sa PIB, Mr. Chair. Sino nga? Sino? Si De Los Santos, Ima, si Siringira, RID. RID, marami ho, Mr. Chair. Sino nga? Si Rintuma, Sir RID, Sir... Marami, tapos hindi mo ma-mention. May nakakaligtaan ka, ba't iniiwasan mong i-mention yung pangalan? Eto pag minention ko mamaya, may service record ka dito sa akin. Makita mo yan sa Mr. Chair. Hindi nga, tinatanong nga kita just to test you if you are telling the truth. Yes, Mr. Chair. Kasi kanino ka under the time? Sa intelligence? Sir Cabal, marami yung nadumaan sa akin, Mr. Chair. Sino pa? Sir Bedina, marami. Lahat ng na arto na sa time na nandoon ako, Mr. Chair. Ilang taong ka kay Colonel Medina? Mula nung na-assign siya doon, Mr. Chair, mga 100 taon siguro, mahigit. 100 taon siguro mahigit, Mr. Di ba na-assign ka pa sa Mindanao? Binitbit ka sa Mindanao, di ba? Tama? No, Mr. Chair, wala ko. Hindi ako na-assign na Mindanao. Hindi ka na-assign sa Mindanao? No, Mr. Chair. Sigurado ka? May order ako ng arm, pero may kasunod kasing order na napunta ko ng... Hindi, pero na-assign ka. Di ba? Sino kasabay mo doon na opisyal mo? Wala ako assignment na Mindanao, Mr. Chair. Yung sa arm, binanggit mo na sa army. Tapos... Order lang yun, Mr. Chair. Kaya nga, may order ka nga. Sinong kasama mo doon sa order? Na itapon sa Mindanao? Hindi ko nakita, Mr. Chair, yung order. Wala ho. Hindi ko nakita yung order, Mr. Chair. Pero sisikapin ko, Mr. Chair, i-produce ko po. PMS Solante, malapit-lapit ka na. Sisikapin ko po, Mr. Chair. Hanapin ko po.
Anyway, okay. Sige Naka-strike 2 ka na sa akin. O do you know Artemio Tumakay? Tumakay? SPO3. Artemio Tumakay III. Yes, Mr. Chair. Kilala mo? Dating SAP. Hindi. Dating SAP. Yes, Mr. Chair. Tapos? Kilala ko yan kasi hindi sumunod sa parang ordinary na kalakaran ng SAP. Nagpare-assign ng Cebu na hindi natapos yung number of years na supposedly na masayad siya sa SAP. Tapos? Yun, naging kasama ko rin yun. Naging kasama mo rin? Yes, Mr. Chair. Naambos ba siya? Hindi Mr. Chair, hindi ko magagawa yun. Wala ho. Ay, sandali, hindi ko sinasabi na inambos mo siya. Naambos ba siya? Hindi ko, yun ang narinig ko, Mr. Chair. Ay, nako, narinig that sa public knowledge. Hindi nyo nga pinablatter Di ba? O, sige nga. Lapu-lapu yun, Mr. Chair. Saan siya galing? Hindi ako pamilyar doon sa circumstansya, Mr. Chair. Balitaan ko lang. Nabalitaan mo lang? Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, I move to invite SPO3 Artemio Tumakay the next hearing. Naka-assign siya ngayon saan? Dulantes? Saan ko sa CIDG yata, Mr. Chair. CIDG? Yes. CIDG what? Cebu yata. CIDG 7. Nandito naman si General Torre. Malis na ba? Mr. Chairman, please. Comsec, please take note of the invitation. Mr. Chair. Are you done, Congressman? No, I'm done. Is Karaps. Okay, Congressman Dan. We have to wake up. Yeah, it's already 1 a.m. Yeah, I know. So, anong gagawin natin? Mr. Chairman, I just wanted to ask Captain Albotra. With the indulgence of Chairman Karaps, isang question lang siguro ako. Kasi may itatanong ko lang sana, sino na isama mo, Captain Albotra, nung pumunta ka sa Kalamba? Dalawa, yeah. Dalawa yung kasama mo, di ba? Yes po, Mr. Chair. Ano pangalan? It was PO3 Eugene Calumba and I think is PO3 Meljen Bulandres po, Mr. Chair. Yung namatay si Calumba? Opo, Mr. Chair. Yung Bulantes, nasaan na? Nung sometime on 2018 po, Mr. Chair, siya po ay na-issuehan po ng order from the region. Transfer po siya, I think, sa Negros Oriental po, Mr. Chair. So, nasa ano na yun? Nasa Negros na? Opo, Mr. Chair. Nung bumalik kayo from Kalamba, kasama mo uli sa Region 7, yung dalawa? Yes, Mr. Chair. Nullified po yung order namin, Mr. Chair. At si Calumba, saan napatay? Namatay po siya, Mr. Chair, sa Barangay Tejero, Cebu City po. Okay. Yung bang, RD, Ted, yung bang, kasi ang alam ko dito, di ba may tinatawag na, if I'm not mistaken, shoot order ba yan? Shoot order. Diretso from the Krame. Can you kindly explain yung what transpired doon sa order niya para maibalik agad siya doon sa Region 7? Sir, this is really what happened. The reason for the relief of the Chief of Police of Calamba, Albotra, and the rest of his guys was because Colonel Olusano and R2 had a heated argument. He was the underclass of R2, si Olusano, para sir, one of them were trying to propagate themselves who is closest to me. Nag-i-spear ng power. With that thing that happened, I scolded Ulsano. Wait, Ulsano is the chief
O Police of Calamba? He is a lower class of Colonel Pitalio. I scolded Ulsano for answering back to his upper class because that's a no-no for us, sir. And this thing reached Camp Crame through a text message coming from other PNPA officers na hindi rin nagustuhan ng actuation ni Ulsano. It reached the Chief PNP. And in those text messages, it was said that si Ulsano and the rest of his people are bata ni Garbo. So, with that, I was called by the Chief PNP for the relief of Ulsano and the rest of the Cebu boys. So, their order were revoked, and Ulsano, instead of being revoked, he requested that he be transferred to Region 3. So, that was the reason for the relief. Medyo, sir, na lumutang na naman, sir, yung issue na with their identification with Sir General Garbo. So there's another kind of issue that is now floating, no? A while ago, I was just listening, and parang nararamdaman ko that there's something much deeper, contentious, issues that happened, no? During that time that this event happened. So, ito yung sinasabi mo, General Ted, na nangyari because nag-away si Pitalio and si Chief of Police ng Calamba. Yes, sir. They had a heated argument. Will you confirm this o ano? Undalan. Anong pangalan mo? Ulano. Red Ulsan, sir. That's true, sir. Totoo yun? Yes, sir. So, that's the reason kaya ka na-relieve? Yes, Your Honor. Okay. At yung order nang galing na sa Crame during that time, because was it recommended by Ted? Did you recommend the relief? That was the instruction from higher headquarters, sir. Because the text message states that I am getting people close to the general I mentioned. So that's why their orders, there was a cancellation of order, and he was relieved outside Region 4, and he was transferred to Region 3. So there's another angle that we have to look at. So for the meantime, sir, are you done, Chairman Caraps? Not yet. Hindi pa. So I yield back to you again. At medyo... Anyway, na to, Mr. Chairman, just kasi 1 o'clock na no? Anyway, Mr. Chairman, just a short manifestation, hindi pa po ako tapos sana. But of course, it is now 1 o'clock. Mr. Chairman, now it is very clear that in the case of Captain Albutra, he was relieved because of the internal squabbling within the Region 4A that time, no, under the watch of now Mayor Carranza. So at least malinaw, Captain Albutra, no, malinaw. Kasi ang pinagmula ng lahat na to is the statement of former Police Colonel Garma, at yung assignment mo at saka yung relieve mo, medyo nakakapagduda. Kasi after you relieve, may nangyari. So, tapos isang team pa kayo, no, na pumunta doon. But anyway, Mr. Chairman, it's up to this committee to evaluate, no? Of course, there's still the statement of former Police Colonel Garma, and it's up to the chair and the committee kung ano pong magiging decision natin with regards to the contempt order that was issued by Captain Albutra. Pero, Captain Albutra, may isa pa tayong pag-usapan tungkol doon sa pagkamatay ni Kalumba. Kasi you mentioned, kasi nung una, hindi mo kasi inamin kaagad na after Kalamba assignment, bit-bit mo silang dalawa doon sa station mo, tsaka may nangyari. Diba? Namatay yung Kalumba. And ang hindi ko maintindihan, parang umiiwas ka doon sa tanong ko, ba't ka umiiwas that time?
para aminin na yung assignment ng dalawa, yung Bulandres at saka yung namatay na Kalumba, is in your station. So under your watch. May operation. Diba? May operation, kaya lang, sumabit, namatay yung Kalumba. Nakapag-return fire yung driver ng supposedly target for assassination. Anyway, Mr. Chairman, with the revelation coming from the PRO Region 4, former RD ng 4A, saka yung former Chief of Police ng Calamba, Colonel Olsano, and it was also confirmed by Colonel Pitalio. Hindi pa po tayo tapos, Colonel Pitalio. Anyway, with that, Mr. Chairman, I move to lift the order of contempt for Police Captain Albutra. So move, Mr. Chairman. There's a motion to lift the contempt order of Captain Albotra. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. COMSEC, please coordinate with the LSB and the Office of the Sergeant at Arms. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, my questions are also directed to Mr. Sonny Buenaventura. Mr. Sonny, gusto ko lang pong susugan yung ilang mga binanggit niyo po kay Congresswoman Jinky. Yung una po ay kinumpirma niyo po na ang tawag po kay former President Duterte ay Superman. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na tawag po yun sa kanya bilang call sign. Pero yun din po ba ang tawag sa kanya ng mga kapulisan at yung iba niyo pong mga katrabaho? Hindi ba, Your Honor? Sa radio lang po namin, Your Honor. Call sign niya sa radio. Bakit po Superman yung tawag po kay Presidente Duterte? Kami lang nagkuha niya, Your Honor. Parang... Sa inyo pong magkakasama, dahil napakatagal po, ilang dekada, mula po 1988 hanggang 2008. 1988. Opo, 2 dekada po nakasama nyo si Presidente Duterte. Meron po kasing mga lingo, kung alam niyo po yun, di ba, sa mga kapulisan, meron kayong mga salita na nakakasanayan nyo na sinasabi sa isa't isa. Maaari niyo po bang kaming paliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng salitang labyog? Labyog? Tapon? Opo. Meron po ba mas... Labyog, itapon po saan? Ano po ang itatapon at saan itatapon? Hindi ko masyadong kuha yung labyog, man parang gano'n. Opo, kasi po, ayon po sa aming sources, ang labyog po ay to kill or dump a dead body ng isang biktima. Hindi ko po alam. Maaari niyo po bang sabihin sa amin yung ibig sabihin ng manho na? Manho? Manho. Manho po? Mali po ba yung pronunciation ko? Manho na. Hindi ko alam yun, Your Honor. Opo, binanggit po ito kasi ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na ang manho na ay ibig sabihin napatay na o tapos na yung pag-dispatch siya sa isang katawan. Familiar po ba kayo dito sa salitang ito? Manho na at labyog? Hindi po, Your Honor. Okay po. Mr. Buenaventura, tinanong po ito ni Congresswoman Jinky kanina. Kilala niyo po ba si SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Opo. Sige po. Dahil po kinumpirma niyo po iyon, babalik po ako dun sa inyong opening statement kanina, kung saan sinasabi niyo po na pagkatapos po ng December 2008, kayo po ay nagretiro na. Tama po ba? Nagretiro na po kayo sa kapulisan, yeah, December 2008. Yeah. At uulitin ko lang po, kukumpirmahin ko lang po, ang sinabi niyo sa opening statement ninyo, na pagkatapos po ng taong 2008, ay tumigil na po kayo na maglingkod bilang driver bodyguard ni dating Pangulong Duterte. Tama po ba? Yan po totoo. Yan po ang totoo, Your Honor. Meron po ba kayong kahit anong koneksyon sa kanya pagkatapos ng taong 2008? Nang campaign period, wala po ako. Nung naging presidente siya, Your Honor, wala po ako. Hindi ako. Once na ako nakapunta ng Malacanang,
Yung pasyal lang, nagpasyal with my family. Ganun lang po. So, ibig sabihin po, mula taong 2009 hanggang kasalukuyan ay hindi nyo na po siya nakakasama, hindi nyo na po siya nakikita? Hindi na po. Sige po. Under oath po kayo, Yes, Your Mr. Honor. Buenaventura. Meron po kasi akong dalawang babanggitin na nabanggit po ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na dalawang pagkakataon na kayo po ay nadawit sa isang pangyayari na nangyari pagkatapos ng taong 2008. Uunahin ko po yung nabanggit sa paragraph 228 ng Las Cañas affidavit. Tinatawag po ito na death of a hired woman allegedly due to a freak accident involving Mayor RRD. Ito po ay, ang timeline po nito ay pagkatapos ng taong 2008. Baka po hindi nyo nabasa, kaya ipapaliwanag ko po ang laman nito. Nakalagay po dito ayon kay Mr. Las Cañas na noong taong 2009, noong nagsisimula po yung investigasyon nila Senator De Lima ng CHR patungkol po sa existence ng DDS, tumawag po kayo kay Mr. Las Cañas. Inuutusan po siya na imbis na kayo ay sunduin niya po ang dalawang kababaihan at dalhin mula po sa ET KTV Music Bar na pagmamay-ari ni Mr. Charlie Tan para dalhin po sa tinatawag na Superman's Obrero Safe House. Ito po ay naganap ng taong 2009. Kayo po ang tumawag kay Mr. Las Cañas para po dalhin itong dalawang kababaihan na ito dito po sa Superman's Obrero Safe House. At sinabi niyo po na si Superman ay si dating Pangulong Duterte. So masasabi po ba natin na itong Superman's Obrero Safe House na ito ay safe house ni dating Pangulong Duterte? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi ko tinawagan si Las Cañas para magkuha ng babae, dalawa babae. Ma'am, honest, hindi ko talaga tinawagan si Las Cañas. Hindi lang po ito isang beses nangyari. No. Base po sa kanyang affidavit, ito pong lihim na pagdala ng mga babae sa Superman's Obrero Safe House ay ilang beses nyo pong inulit na inutos sa kanya at sa ibang pagkakataon pa po, kayo pa yung nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos nyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Ito po ay yung unang pagkakataon na sinasabi ko, dalawa lamang po kayo. Sasabihin ko po, babanggitin ko yung dalawang pagkakataon na nasa subheader po sa affidavit na The Massacre of Subdivision Construction Workers. Ang timeline po ay taong 2010 hanggang 2013. Muli, pagkatapos po ng December 2008. Dito po, sinasabi po ni Las Cañas na kayo po ay tumawag sa kanya, inutusan po na pumunta kayo sa Laud Quarry para po kitain si Ben Laud at doon po ay naghihintay si Mr. Sammy Uy at si Madam X. Hindi totoo yan, ma'am, Your Honor. Hindi talaga totoo yan. May tanong ko lang, ma'am. Apidabit pa yan ni Las Cañas? Opo. Marami kasi siya kapitadit, Your Honor. Mr. Chair, point of order. Are we allowing the guest to ask the member a question? No, based on the rules, we are not allowing any guest to ask questions to the members Please of this refrain committee. from asking questions to the members. Sorry, Your Honor. Just answer the questions. Sorry, Your Honor. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Adyong. Ito po, sasabihin ko po yung nilalaman nito kasi medyo mabigat po yung akusasyon sa inyo at yung level po ng inyong pagkakadawit. Inutusan niyo po siya na pumunta sa Laud Quarry para mag-coordinate kay Ben Laud para po sa isang importanteng operasyon. Nandun si Mr. Sammy Uy at ang isang Madam X. At doon po ay natagpuan ni Las Cañas na meron pong 6 hanggang 7 na bangkay ng mga construction workers na nineutralize
ng grupo ni Ben Laud. At pinagalitan nyo pa daw po, kayo pa mismo, nung rin-report sa inyo ni Las Cañas na na-neutralize na o patay na yung mga bangkay at nasaksihan ni Mr. Sammy Uy at ni Madam X ang pagkakapatay sa mga taong ito, na nagalit pa daw po kayo kay Las Cañas na bakit hinayaan niya na makita ni Sammy Uy at ni Madam X yun. So kung wala po kayong involvement doon po sa grupo, at kung hindi po mataas yung inyong kinatatayuan doon po sa grupo at hindi po kayo involved dito sa grupo na ito, bakit po sa inyo magre-report si Las Cañas? Hindi siya nag-report sa akin, Your Honor. Hindi siya nag-report. Hindi kami nagkita sa Laod Quarry. Yung sinabi niyo, wala talaga yun, Your Honor. Yung 7 patay, sinabi niya na pumunta ako, wala yan, Your Honor. Wala talaga yan. Hindi totoo yan. Hindi, Your Honor. Mr. Chair, it's the word of Mr. Sonny Buenaventura against the affidavit of Mr. Las Cañas. Yes, Your Honor. But for the record, Mr. Chair, I am contending the statement of Mr. Las Cañas, Mr. Buenaventura, that he has had no affiliation with President Duterte after year 2000. Yes, Your Honor. Kasi po, sinasabi po dito na kayo pa, dinala niyo po, inutusan niyo po si Mr. Las Cañas na dalhin si Mr. Sammy Uy at si Madam X doon po sa isang restaurant kung saan naghihintay po ikaw at si dating Pangulong Duterte sa kanila pagkatapos po ng operasyon. Taong 2010 hanggang 2013 po ito naganap, Mr. Sonny Buenaventura. Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo yan. Mr. Chair, babalikan ko lang po yung sinabi ni Congresswoman Jinky na handa po si Mr. Sonny Buenaventura na tumindig para protektahan ni si dating Presidente Duterte. Pero for the record, Mr. Chair, I don't believe that Mr. Sonny Buenaventura is no longer affiliated or connected to former President Duterte after December 2008. Mr. Chair, may I proceed to the next set of questions? Babalikan ko po, familiar po ba kayo doon sa quarry ni SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Property po ni Ben Laud yun. Opo. Alam niyo po ba kung gaano kalaki itong property na ito? At Hindi saan po. po yung lokasyon nito? Hindi po, Your Honor. Sa Maa yun. Mahalaga po ito, Mr. Sonny Buenaventura. Nakapunta na po ba kayo sa Laod Quarry? Firing range po, Your Honor. Minsan mag-firing kami doon. So ito, may firing range po sa Laod Quarry? Yes, Your Honor. Kasi po, ang pagkakalarawan po ng Laod Quarry ay ito po ay mass grave. So, meron pong firing range sa Yes. gitna po ng mga batuhan at mga lupa? Yes, Your Honor. So, sinasabi niyo po na pamilyar kayo sa Laod Quarry? Dahil nakakapag-firing po kayo eh. Ibig sabihin Sa na po, firing area, Your Honor. Sa firing area. bakit meron po bang ibang area ang Laod Quarry bukod sa firing Maliit ba na area? yung firing area, Your Honor? Yun doon, hindi ko na alam. Ano po yung nandoon? So malawak. Kasi pag nag-firing Hindi ko alam, ka, pero- hindi mo makikita yung dulo eh. Hindi ko alam, Your Honor, kung gaano kalaki. Ano po yung taya nyo sa laki noong Laod Quarry base po sa nakikita nyo Hindi pag ko kayo po ang alam, Your nagpa-firing? Honor. 2 hektarya po ba? Kasi kung less than 5 hectares yan, kapag tinignan mo yan mula saan kayo nagpa-firing, kita mo yung dulo niyan. Hindi ko So po alam, malaki po Your yun. Honor. Hindi ko pa alam, Your Honor. SPO4 Buenaventura, kayo po ay parte ng kapulisan. Marunong po kayo mag-estimate ng laki ng isang lugar. Ilan pong hektarya ang tinataya nyo na sukat ng Laod Quarry? Ilang Hindi ko- hektarya po? Hindi ko kasi, pagdating lang po namin yun, doon lang kasi kami mag-stay sa firing range. Hindi ko gitingnan yung anong lawak ng area. Basta pagdating namin doon, part firing. Yun lang po. Higit po sa 10 Kasi hektarya? parang kuwan kasi yun, parang hili ba? Hili, maraming yung mga tanim na kahoy, gano'n. So may mga parte po na mahirap makita sa maraming pwedeng pagtaguan, maraming pwedeng paghukayan. Ganun po ba ang inyong pagkakalarawan sa Laod Quarry? Hindi po.
Kasabi nyo lang po, maraming taguan, maraming hili siya. Hili lang po. Hindi ako nagsabi na taguan, Your Honor. Wala pong sinabing taguan. Ang sinasabi Wala naman pong po, sinabing na may hukayan. kakawayan, kung kakawayan siya, di ba? Kahoy lang po, kahoy. O, kakawayan. Tama ba Tagalog ko? Kakawayan ay kagubatan po, di ba? O, kakawayan siya. Kawayan. Kahoyan nyo, kahoyan. Kawayanan. Tapos hilly siya. So, ibig sabihin po, pwedeng bungkalin kasi marami pong hills. At marami pong pwedeng taguan dahil maraming kawayan. Bungkalin, Your Honor, dahil quarry po, Your Honor, quarry kinakuha yung lupa. So, masasabi niyo po ba na posible na totoo yung mga sinasabi na yun ay mass grave site dahil maraming pwedeng bungkalin, maraming pwedeng hukayin? No, hindi ko po alam yun. Anong site yun or hindi ko po alam. Mr. Chair, for the record, Mr. Bonaventura has been to Laod Quarry, is familiar with the size and the landscape of Laod Quarry. Firing range, Your Honor, firing range. So, pero sinabi niyo na po kanina na quarry siya, Your Honor. Yes, Your Honor. Kaya Ang pinupuntahan namin doon, Your Honor, is the firing range. Opo, pero ang sinasabi ko, nakapunta na kayo sa Yes, Laod Your Honor, Quarry. sa firing range. Pero nakapunta pa rin kayo sa Laod Quarry dahil nasa Nandun quarry, yung firing nasa range loob ng ng quarry yung firing range. Mr. Chair, medyo hindi na kailangan pagdebatihan tong punto na to. Pero ang mahalaga po, nakapunta na po sa Laod Quarry Yes, si Your Honor. Mr. Bonaventura. Firing range, Your Honor, Alam niya firing ang range. itsura at laki ng Laod Quarry na may laman na firing range sa loob. Okay na po? Okay. Yes, Your Honor. Okay, sunod po, Mr. Chair, tatanungin ko lang po, kasi po sinabi po ni Colonel Garma na meron pong reward system na meron pong reward system para po doon sa operation sa national na level. Alam niyo po yung testamento niya na yun, di ba? Testimonya niya. Sa affidavit niya po, Your Honor. Okay, familiar po. At sinabi din po ni Colonel Garma na galing po sa Davao template yung kanila pong in-implement sa national na level. Hindi ko po alam, Your Honor. National na yun, Your Honor. Pero yun po yung sinabi niya sa kanyang affidavit. At sinabi po niya na binase po nila ito sa Davao template kung saan may reward. Kaya po ito, tatanungin ko po sa inyo na sa inyo pong eksperyensya, nung kayo po ay parte ng kapulisan sa Davao, kayo po, kinukumpirma niyo po ba na merong Davao template na meron pong reward system? Wala po yun. Para po sa mga kapulisan. Hindi ko po yan alam, Your Honor. Sinasabi po kasi na sa reward system na ito, noong alkalde si former President Digong, nakakatanggap po ng mga reward ang kapulisan sa bawat pagpatay. Alam niyo po ba itong, familiar po ba kayo dito? Hindi po, Your Honor. Mr. Bonaventura, may bangko po ba kayo noong kapanahunan na kayo po ay polis sa Davao? Sorry po. Meron po ba kayong bank account noong Yes, panahon Your po Honor. na kayo ay polis? At nung kayo po ay naging bodyguard ni former President Duterte? Yes, Your Honor. Willing po ba kayo, Mr. Bonaventura, na mag-waive ng bank secrecy para po ma-verify po natin yung laman po na inyong bank accounts? Your Honor, yung bangko ko po, pampabilya lang yon. Pag may sahod ako, may mailagay ako. Walang ibang walang ibang transaction. Wala ibang transaction, honestly. Para lang yun sa pamilya ko. Pero Mr. Bonaventura, kung wala po kayong tinatago, kung malinis po yung mga pasok at labas ng pera at yung mga transaksyon doon ay para lamang sa inyong pamilya, ulitin ko po ang inyong tanong, kung wala po kayong tinatago, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy para po sa Pampamilya ko inyong lang mga po yun, bank? Your Honor, pampamilya. Mr. Bonaventura, Hindi ako na-involved ito po sa ibang ay bagay yes na may or pera. no question. Mr. Chairman, Sorry po. o ba't nakangisi ka? Sani? Hindi, Your Honor. Hintay mo muna na-recognize ka. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Sorry po, Your Honor. Please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Uulitin ko po, napakasimple po ng tanong ko, Mr. Buenaventura. Oo o hindi lang po ang sagot ninyo sa aking tanong.
kung wala po kayong tinatago sa inyong mga bank accounts, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy para sa inyong bank accounts? Sa sinasabi ko po, wala akong ibang transaksyon sa bangko ko. Pampamilya ko lang po yun, pampamilya. Mr. Buenaventura. Mr. Chairman, can I be recognized? Yes, with the indulgence of Congresswoman Sonsing. Yes, Mr. Chair. Congressman Paduano. Mr. Chairman, the resource person is not answering the question directly raised by the Honorable Sonsing. Please answer directly the question. Yes, Your Honor. Yes or no lang naman yun eh. Are you willing to waive? No, Your Honor. O yun. Okay. Thank Sorry you, po, Congressman Your Honor. Paduano. Please proceed, Congresswoman, and please wrap up. Thank you very much, Mr. Chair. In that case, Mr. Chair, mapapaisip po ang ating komite, bakit po ayaw mag-waive ng bank secrecy si Mr. Buenaventura? Meron po ba siyang itinatagong yaman sa kanyang bank account? Marami po ba siyang nakuha mula sa sinasabing reward system? Meron po ba siyang mga nakuha na pera na labas sa kanyang sahod nung siya ay police? Yan po yung mga tanong na paulit-ulit po naming tatanungin, Mr. Buenaventura, at ang tanging paraan po para mapabulaanan nyo yung aming iniisip dito sa komite na meron kayong tinatago ay sa pamamagitan ng pag-waive ng inyong bank secrecy. Ganito po, Your Honor. Yung pera ko sa bangko ngayon, 4,000 plus, doon ko kinakuha yung parang sa gamot ko, lagyan ko, kuha ako. Para 4,000 plus lang yun, Your Honor. Meron ako dyan sa Upsly, 200,000 sa Upsly. Yung sa bangko ko sa PNB, 4,000 plus lang yun, Your Honor. 4,000 plus. Yung pera ko talaga. Mr. Chair, kung ang total po ng pera ni Mr. Sonny Buenaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po okay lang na i-waive nyo yung bank secrecy. Nandiyan ba yung passbook ko? Pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Buenaventura? Nasa Davao po. Mr. Chair, for the record, Mr. Buenaventura has refused to waive the bank secrecy for this committee, Mr. Chair. Mr. Chair, 3 quick questions lang po before I end. Mr. Buenaventura, kilala niyo po ba si Mr. Michael Yang? May-ari po ng DCLA, Your Honor. Nakita niyo po ba kasi sa 2 dekada po na kayo ay magkasama ni former President Duterte, nakita niyo po ba silang magkasama? Hindi na nga, Your Honor. Hindi ako nakasama kahit sa Malacanang, sa Manila. Hindi na po ako nakasama, Your Honor. Base po mismo sa testamento ni Pangulong former President Duterte, mula pa po 1990s ay kaibigan niya na po si Mr. Michael Yang. At kayo po ay security, driver, bodyguard niya na mula po 1988 hanggang 2008. Kung napakalapit na kaibigan niya po si Mr. Michael Yang, siguro naman po kahit isang beses nakita niyo na po silang magkasama. Nung sa Davao po, yung nag-duty pa ako kay Mayor Duterte noon, hindi ko nakita, Your Honor. Nagkasama sila. Sa loob po ng 2 dekada, hindi niyo po nakitang kasama ni Pangulong Duterte yung isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mas nakikita ko po na nagsisinungaling na si Mr. Sonny Buenaventura. Kahit yung napakasimpleng tanong na nakita niya ba na kasama ni Pangulong Duterte si Mr. Michael Yang. Sa dami ng pagkakataon na magkasama po kayo ng 2 dekada, hindi niyo siya nakita. Mas iniisip ko po kayo ngayon na nagsisinungaling kayo. Pangalawang tanong po, kilala niyo po ba si Mr. Sammy Uy? Yes, Your Honor. Sa anong paraan po kayo magkakilala? Kaibigan siya masyado batalik na kaibigan ni Mayor Duterte, Your Honor. Kayo po, meron po ba kayong personal na relasyon ni Mr. Sammy Uy? Wala po, Your Honor. Wala pong pagkakataon na kayo po ay nagkausap, nagkasama ng kayo lamang? Wala, Your Honor. Minsan kung magpunta siya kay Mayor, mag-usap lang kami, Your Honor. Pero yung magsama kami kahit sa wala, Your Honor.
Kasi po, tulad po ng binasa ko kanina, yung isa po sa mga insidente that sinasabing massacre of the massacre of subdivision construction workers, ilang beses po sa affidavit ni Mr. Las Cañas na nagdikit po yung pangalan ninyo at ni Mr. Sammy Oy sa iba't ibang mga pagkakataon. Your Honor, sinabi ko, hindi talaga yun totoo na tinawagan ko siya para magpunta sa Laod Quarry. Hindi totoo yan, Your Honor. Hindi totoo. Okay. Isang tanong lang po. Sinasabi po kasi na si Sammy Oy ang dahilan kung bakit nagkakilala si Michael Yang at si dating Pangulong Duterte. Kinukumpirma niyo po ba yon base sa inyong kaalaman? Sa akin yun, yung up to 2008, hindi ko talaga, siguro after that year, Your Honor, siguro. Pero po, Mr. Buenaventura, 1990s pa po nagkakilala si Pangulong Duterte at si Mr. Michael Yang. Kaya kung nangyari po yung pagkakilala na yun. 1990s, wala pa, Your Honor, wala pa yung DCLA, 1990s. Pero mismo si Pangulong Duterte na po ang nagsabi na 1990s niya pa malapit na kaibigan si Michael Yang. So sinasabi niyo po ba na nagsisinungaling si Pangulong siguro, Duterte? Your Honor. Okay. Ito po siguro, panghuli na talaga, Mr. Chair. Kilala niyo rin po ba si Mr. Charlie Tan? Hindi, Your Honor. Hindi niyo po siya nakita kailanman nakasama po ni Pangulong former President Duterte? Hindi po. At hindi niyo din po siya kailanman nakita na kasama ni Congressman Pulong Duterte? Hindi po. Sige po. Yun lang po, Mr. Chair. Yun po yung aking mga katanungan para po kay Mr. Sonny Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Buenaventura. Thank you, Congresswoman Mr. Chair. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.